Hindi pa man niya nasusweldo, ay ipinapangutang na ng kanyang ina ang kanyang sasahurin. Tuturuan niya ng leksyon ang kanyang gasador na ina. Halika at sabay-sabay natin tunghayan, mga kapanalig. Tuwang-tuwa pa naman din si Ana dahil malaki-laki ang sinahod niya ngayong buwan. Paano kasi ay binigyan siya ng bonus ng kanyang boss. Dahil pumatok ng sobra sa kanilang mga mambabasa ang isa sa mga artikulong inilabas niya ngayong buwan. Ngunit gano'n na lang ang panlulumo ng dalaga nang sa kanyang pag-uwi ng gabing yon ay inabutan niya ang ilan sa kanilang mga kabarangay sa tapat ng kanilang bahay at inaabangan siyang makauwi galing trabaho. Naku Ana, mabuti naman nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Ang sabi kasi ng nanay mo, sa'yo raw namin singilin ng mga inutang niya ditong 1 linggo noong natalo namin siya sa laro namin sa baraha. Salubong sa kanya ni Aling Maria na kumari ng kanyang ina at numero 1 kasama nito sa pagsusugal. Teka po. Gulat na bulalas naman ni Ana. Hindi po ba at kababayad ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Dagdag niya pa na may halong pagtataka. Iba na yun, iha. Naglaro kasi kami ulit nung Lunes ng nanay mo. Sagot ni Aling Maria na sinigondahan naman ni Aling Teresa, yung may-ari ng mini grocery store doon sa kanto ng kanilang subdivision. Oo nga Ana, sa akin din. Ganun din ang sinabi ng nanay mo. Medyo mahaba na rin kasi ang listahan niya sa tindahan ko. Muling pagtataka ni Ana ang sinabing yun ni Aling Teresa dahil nagbibigay naman siya palagi ng pang-grocery sa kanyang ina. Paanong naubusan pa sila? Nakakautang pa ito sa tindahan? Ganon din ang reklamo ng tatlo pang naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang gate na pawang pinagkakautangan din ng kanyang ina. Palagi na lamang pangalan niya ang sinasangkala nito sa mga utang. Kaya naman hindi pa man niya nasasahod ang perang pinaghirapan niya ay ubos na ito. Halos manlumo si Ana nang makitang 3,000 na lang ang perang natitira sa kanyang wallet. Samantalang sumahod siya ng 15,000 kani-kanina lamang. Ubos ang lahat sa utang ng kanyang ina. Ngayon ay problema niya kung paano siya magbabayad ng tubig at kuryente ngayong buwan, bukod pa sa kanilang kakainin. Ano nak, sumahod ka na? Bungad ng kanyang ina pagpasok sa bahay. Bagsak ang balikat na tuloy-tuloy lamang siya pumasok nang hindi man sinasagot nito. Sumahod? Ako? Pero wala na akong pera. Sagot niya naman na sinundan niya pang paghagulgol. Bakit naman? Maang-maangan na tanong pa nito sa kanya. Kaya naman galit na napataas ang boses si Ana. Naolda po ako, Nay. Pagsisinungaling niya. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang ina dahil sa narinig. Ano? Paano na mga utang ko? Hindi mo ba nakita yung mga naghihintay sa'yo sa labas? Nakita ko ho, Nay. Pinakiusapan ko na rin ho sila na bigyan pa kayo ng palugid hanggang sa makagawa kayo ng paraan. Putol niya pa sa sinasabi ng ina na agad pa nitong ipinagtaka. Ako? Bakit akong gagawa ng paraan, nak? Anong ibig mong sabihin? Tila kinakabahang tanong nito. Sa likod ng isip ni Ana ay napangisi siya dahil sa ginagawa ng kanyang ina ay isang leksyon ang naisip niya upang magtino ito. Kaya naman kanina ay kinuntsaba niya ang kanilang mga kabarangay na sabihin sa kanyang ina na hindi niya pa sila nababayaran. Kayo naman ang nangutang nun, di ba? Hindi ko na ho kasi yun magagawa ng paraan dahil natanggal ako sa trabaho at tinatamad pa ako mag-apply ng panibago. Kayo naman ho ang gumawa ng problemang yan, kaya kayo ang umayos niyan, sabi pa ni Ana. At dahil doon ay halos manginig naman ang tuhod ng kanyang ina sa takot. Ang totoo
ay nagliblang si Ana sa trabaho upang magmukhang makatotohanan ang parusa niya sa kanyang ina. Hiniyaan niya rin munang maputol ang tubig at kuryente nila upang ito naman ang mamoblema sa paghahanap ng paraan kung paano sila makakabayad. Kaya tuloy, ilang araw nang nagpagod sa pagmamanicure ang kanyang ina, na simula noong nagtrabaho siya ay hindi na nito ginawa dahil nagpasya na itong magbuhay reyna. Himalangang nakaipon agad ito ng sapat na pambayad sa utang niya, pati na rin sa pambayad ng tubig at kuryente. Kaya niyo naman palang magtipid na Kinakailangan ko pang bigyan kayo ng leksyon para lang maalala nyo na hindi madaling kumita ng pera. Naiiling na wika ni Ana matapos kunin sa ina ang mga kinita nito. Doon niya lamang isiniwalat sa ina ang katotohanan na imbis na magalit ay natawa na lang sa kanyang ginawa. Simula nun ay natauhan na rin ang kanyang ina na laging gastador at panisugal. Hindi na ito inulit pa ang ginagawang pang-aabuso sa kanya. Bagkus ay tinutulungan na siya nito ngayon sa lahat ng mga gastusin sa kanilang bahay.